Ngayon naman na magtatapat na ang TNC Pro Team at Onyx Philippines. Makikita na natin kung ano nga ba ang baon ng TNC dito kontra sa former world champion Onyx Philippines. Alam mo, hindi ako magtataka kung pag-aagawan pa rin ng dalawang team na to ang isang Harley. Kasi kanina nakita natin no, na maagang na pick. Pero katakataka no second game ay tinanggal kagad. No? Yeah. So, let's see kung ito ba. Kasi dalawang masakit na hero kagad ang tinarget dito na ito. Bakit? So, the last time na nagtapat, well, naglaro itong dalawang teams na to, separately, yung kanilang mga tapat was it was Falcons para sa Onyx, then Omega para sa TNC. Biglang nagkaroon ng shift in focus out of nowhere na may Uranus na pinagagawa yung dalawang team. Oo. Now that it could be available, pwedeng yung priority din ng dalawang teams na to. Oo. And yung Uranus na yun, ay pinakita din ng TNC yung counter, yung Dirot Zushin na ginawa nila against Aurora. I think that's one of the biggest upsets, if not the biggest upset so far dito ngayon sa Season 17. Kaya naman nakakapanabik din makita no, kung ano nga bang ilalabas nila against Onyx Philippines. And our first pick, Harley, is available matapos Phobius ang tinanggal ng Onyx. Oo, pwede nga nilang kunin to, no? Pero gusto kong balikan yung sinasabi ni Wolf kanina about sa mga Uranus eh. Mahirap nga lang siya i-first pick, sa totoo lang. Kung gusto mong makasecure ka agad ng level 4. Pero anong mahirap? Sabi ng TNC, walang hirap-hirap. Huli na lang. Batang pasa yan eh. Batang pasa yung maaga pa yan eh. Okay, so if you're Onyx, baka hindi ka na interesado mag-Harley, baka mag-Harith and Suyo sila. Meron ng configuration na ganun yung ginawa nila. If I remember correctly, ang nakalaban nila nun was Twisted, well, it wasn't Twisted Minds, but it was a very good team then. It was actually Twisted Minds. Harith and Suyo ang inuna nilang picks. Pwedeng ring maging ganun para dito sa Onyx Philippines. Siguro nag-Lancelot din ata si si King Kong. May time din na nag-Lancelot siya against Twisted Minds. And I think Onyx versus Falcons. Kung tayo ata nakakita. Ayan pa rin, Harley pa rin. Harley. Ayaw palusutin talaga. Harley and Valentina. So if you're TNC, gusto mo na bang kunin na Suyo mo ngayon o gusto mo pang i-flex itong Uranus? At kung Valentina katapat, nakita natin kanina kung gano'ng kalakas yung court. Hindi nga lang nila natapos yung laban, but it was actually a win para sa Omega. Yung guard. Pwede yun. Kaso Harley, so baka magkano ka dito, tipong mga Sityan or even Eve, I guess. Pag ganito kalaban mo, dapat mobile din eh. Mobility rin ang i-expect mo para sa mid mo eh. Kung hindi mobile, yung sobrang tibay lang, yung lakad patatag na kayo mag-real world. Pero Hylos and Harith ang kanilang kukunin. Mukhang sariwang-sariwa ang magic damage sa draft na to. Wala pang ni isang physical. Mukhang ano tayo dito, puro mga Harry Potter ang gagawin. But Onyx, usually ito na yung time na magkakalito sila. They will show their Fusco hero. Ngayon na Uranus yung katapat, there is a merit sa Dirot kaso walang masyadong synergy with two of their heroes. So they might just go Alice para tapat dito sa Uranus. Ay, okay. Halea. Wow. A lot of single target potential para dito sa side ng Onyx Philippines. Bakit nga ba napaka-interesting nito? Kasi may dalawang maunat na, so dalawang pampahirap agad dun sa buhat mo. Tapos merong kaharap agad para sa dito sa TNC. And ang daling rumespo kung sakali may mahablot ka with your Tsunami Slam. So I'm actually curious why this was the decision para sa Onyx. Tsaka kailangan nila magdagdag pag ganito hero mo. Kailangan mo ng instant kill no? Na magmumula na lang siguro sa iyong marksman or sa iyong gold laner. Speaking of marksman, Wolf, sa tingin mo ba carryable ban? Maganda bang tanggalin ng TNC ang carry at this point? Well, 100%. Parang ayaw mo na lang din makuha yan na kalaban. Yan na lang din hinihingi. Onyx, good synergy with Kalea. And additionally, maganda yung pang-kontra dun sa dalawang tanky heroes nila. So, saksong lapit mo dun. 100% carry ang tinanggal. And wala pa rin gold lane option na titira para sa Onyx Philippines. So, sobra na ba kung tatanggalin ng Claude dito? Oo,
pero parang mas okay na ibigay yung Claude. Mas maganda sana iban yung medyo Granger nga or Bruno, yung parang may burst. Oo. I feel like yung Granger, yata yung choice para sa Onyx kasi ang problem with the Claude is dive siya at yung heroes dito with the Kalea, parang hindi mo gustong mag-actual na dive. Gusto mo pangharapan. At the same time, gusto mo din mag-burst habang nandun ka sa Tsunami Slam. So, wala ka na kasing burst dito sa Valentina and of course Harley. Although masakit yung damage siya up front, hindi siya yung tunay na burst talaga. Crowned by So, heaven's mandate. yep, My there's a legacy Zed yan. shall endure. Mahirap na kalaban ng isang Kalea. Oo, mahirap talaga. Alam mo, naisip ko nga yung may mga YSS option pa nga, pero kasi kailangan mo talaga yung instant kill eh. Alam mo yung kapag ka nabit-bit ng isang Kalea, Nandun na agad. kikitilin nyo nga, papatayin nyo kagad. Dapat pabagsak pa lang yung Kalea. Yataps Kalahati na. ng HP. Oo, ganun. Tingin ko Granger ang pwedeng kunin dyan ng Onyx. For TNC, baka mas okay pa talaga na ibigay yung Claude. Eventually, syempre, magiging masakit yung Claude at ayaw mo naman ng double split courtesy of this Harley. At syempre, itong Claude, siguro yun ang problema. Ang inisip dito ng TNC. Ano pa ba kayo natitira dito? No? Naghahanap din naman ng XP laner side ng Onyx Philippines. Hindi na Alice. malayong magtanggal na rin ng Alice. Katulad na ng mga sinasabi niyo kanina para wala masyadong kayang sumubay sa Uranus na ito. And Ayan ayun na. 100% ang mga bans na nakikita natin dito. Now, 4th priority para sa red side. Ano ang magandang expect dito? Time and tide Okay. wait for no Bea, one. Trick. Pag-ilan to? Unang beses! Oo, debut. Debut. Okay. Okay. Oy, teka lang, hindi ba parang nangunguna din si Savero Oo sa nga eh. ating yung Yun na. most Unique. unique Mga heroes unique played. heroes. So, +1 na naman. Ang delikado dito, ayaw ng Beatrix Carapy may maraming stun. So this time, okay, Hylos pa lang. Pero what if mag-Guinevere? Bigla ang TNC dito to go with another solid stun mula dun sa mid lane tulad ng isang maybe a Farsa. Oo. Actually, Farsa Ganda yung Barca. and Guinevere. Magiging masakit na combo to para sa isang Beatrix. O, tsaka yung Eve din, no, open din kung sakali. Parang sobrang classic na nung ano eh. Pero Valir pa rin kukunin. In a Hayabusa, locked in para dito kay Zaida. At least may physical. Kahit pa paano. Yeah. Yun nga. Okay. Ito yung ata yung nauuso mga keki strat eh, no? Medyo malapit. medyo. So, if you're Onyx, ayaw mo na masyadong immobile. It would have been great kung may alis sila. But nandiyan pa yung Arlot. I think because of the last 2 picks of TNC, papasok pa rin ng Arlot. The last pick dito para sa Onyx. Fight for the ultimate Oh! XP Hilda. XP. And I think this is the second time na kukunin ang XP Lane Hilda sa loob ng ating liga, no? Oo. Kadalasan talaga yung Rome ang napupunta yan, pero ngayon ay napupunta na rin kayo sa sitwasyon kung saan pwede kayong mag-QR code para makuha ang tsansa na manalo ng MLBB Diamonds. 1,000 ang pwede nyo makuha dyan if you correctly predict the match winner para sa ating pinakauling serye. And nakikita natin ngayon na lamang ang Onyx Philippines for the MPLPH Superfans prediction. And rightfully so, medyo underdog ang TNC ngayon kung titignan natin. Currently 8th place in our league. Naghahanap ng panalo at sumisikip na nga ang butas patungo playoffs. Men, sobrang importante na doon sa kanila. Remember, parang lahat ata ng mga teams may tiga-6 na lang na matches na natitira. So, para sa TNC, ito na yung magandang simula na makakuha ng panalo kung gusto nilang makalusot papasok sa playoffs. At ito na nga, papasok na tayo sa Land of Dawn. And in terms of Valir inside the mid lane, para bang TNC din natin naglalaro nitong Valir, no? Sila talaga yung madalas na maglabas ng hero na ito. Yeah, kay Banghira. Pero ang naalala ko si Super Super Friends ata. Oo. Yung nauna, ang tunay na nauna sa... Tunay na nauna. Well, di naman literal kasi ginagamit din naman yan. Pero as a mid laner, parang si Friends yung naalala ko dyan. Dati kasi ginagamit ang Valir as more of a roamer actually ng mga time pa ng season 10, 11. Even go as far as to say season 8. Season 8, yeah. Niro-roam pa siya. Pati na rin yung mga ibang assassin. Ang sakit naman. Aray ko po, okay. napaka-hapdi. So, ang worry ko lang dito para dito sa comp ng TNC nung pinik nila yung assassin na Hayabusa and then eventually itong Valir, bigla sila nawalan ng pang-control sa Beatrix. And even when it was a 4th pick Beatrix, parang hindi siya masyadong na-counter. Ang problema ko din kasi sa isang Hayabusa, sabihin natin assassin siya versus Bea, madaling i-flicker out, may Wind of Nature na outplay potential.
At nandun yung Kalea-Beatrix combo na masakit kung sakali later on. Oo. And sana nga magbalik na yung shotgun, no? Yung instant kill shotgun. Nakakamiss na rin kasi makita yun eh. And I think kung di ako nagkakamali, ito na naman yung dire hit, Master Assassin, Uranus ni Trimar, na nilabas din niya last week. Naalala ko, last time na nakita natin yun, ano pa eh, Benny Cutie pa ang mga shotgun. Pero sabi ni Zaida, paringin natin patay din si Bruce. Nakakuha na nga sila. Kaya lang sinikuran si King Kong. Pinatay na rin itong si Lancy. 1-for-1 ang magiging palitan. Wow, parehas junglers ang actually hindi. Ang nakakuha pala ng kill ay si Lancy. Tapos agad din itong shutdown ni King Kong. Yeah, so that, syempre, ay magpapabor dito sa kay King Kong. But in comes the turtle fight. Oh, chop, Ayan na. no? Okay, hawak yung consecration para kay Super Prince. Saida, wala na siyang quad shadow. May pagkakataon ng Onyx PH na kunin ito. At sila nga nagtagumpay. Bagsak na naman dito si Bruce. Habang dapat ay din nila sa naging proseso itong si Kirk. Kailangan na ito. Super Prince. At naabot naman ang apoy ng papa mula kay Lancy. Wow! When Leo said na ang nagbubuhat dito sa TNC ay si Lancy, mukhang pinapatunayan ng mid laner kung bakit. Nakita mo naman kung paano niya na-predict yung flicker na yun kami na from Super Prince. Papunta pa lang si Super Prince kung sa pupuntahan niya, may nakaabang na agad na apoy ng papa. Wala doon, Lancy able to connect with the stun at hindi na nakawala itong Super Prince. Yun din kasi talaga yung nakakairita, no? When you're going up against a Valir, hindi lamang yung mga slow sa tulak yung kailangan mong isipin eh. Yung reoccurring na stuns. Yung tuwing tumatayo ka sa mga maling lugar, eh, tila ba hindi ka na makaalis. At palala lang yun ang palala habang papunta tayo dun sa Ice Queen 1 na isa rin naman sa tingin ko ay laging binibuild ng ating mga Valir players. And we are 3 minutes in kung saan dahil nga sa exchange na yun, kahit ang pagawin na punta sa Onyx Philippines ay lamang sa pera ang side ng TNC Pro Team. Bruscus now having a lot of problems. This is the common problem na hinaharap ng mga Kalea users kapag na 2-0 ka na the first 3 minutes of the game, sobrang hirap ng makabawi. Ang dali mo nang tunawin, hindi ka na makahanap ng opening. Tas kung sakali man na maghanap ka ng ulti na initiation, kadalasan ay nalulugi ka. This is what makes Valir a great option para sa Onyx kasi natutulak nila palayo itong si Kalea. Kung sakali, di ba na, Zetian napili ng TNC. Problema na yon pero naban nila ng Onyx. Okay. So yung Valir yung naging kapalit. Come to think of it, no, hindi lamang yung si Brusco yung natutulak din kasi ng isang Valir pick, kundi pati na rin yung Hilda na gustong manggulo. And hindi naman pwedeng dash lang ng dash dahil wala nga masyadong dash tong mga to Yun na nga, that's why I feel ang awkward ng last pick na Hilda kasi may direct counter sa kanya tapos meron pang Hylos na pampalagkit and everything. And it's not like hindi siya papalagan ng isang Harit kung sakaling i-go niya. So yung dalawa natin na target para sa Hilda, which is typically golden mid, pwede siyang balikan. Ako, mukhang pwede rin ata na sumetap na dito si Brusco. Kirk ay nakita at natagpuan na rin doon sa may elbows. Kakalahatiin yung buhay ng pagong na ito. Pumasok na si Dreamer sa likuran. At si Saida ang nagwagi. Ngayon si Brusco ay may ipit din. Nakakuha na siya ng kill pero may bawi din naman dito si Benny Kitty. Super Prince ang kahabulin nila. Pero sa kabilang panig si Kingo at si Savero ay umiwas din. Pero parang panalo ata TNC doon, ha? Roamer ang palitan at papasukin pa nga si Savero, low HP! Nabutan pa! Benny Cutie with the kill! Maganda pagbawi mula dito kay Benny. At paplatuhan din nila yung Torres sa middle. Kaya Hala! si Saida wala siyang shadow! Oh! And King Kong ay nakabawi din! At ayun lang, clean notes line nung natapos yung shadow. At parang ganun, Onyx Philippines naka-trade pa rin pero lamang na lamang ang TNC. Ang dami nilang nakuha doon. You can argue na sakripisyo ang ginawa doon ni Zaida para makapag-push sila. Yung nga na outplay siya na members ng Onyx but a total outplay mula sa entirety ng TNC. Lalong-lalo na sa pagkaagamit nila kay Benny Cutie, maagang rotation doon sa may mid lane. 5 minutes pa lang nakapag-push na sila ng mid lane tier 1 turret. At nakakuha ng maraming goal dito kay Benny Cutie na 2-0 na. This is a disastrous game para sa Onyx. Napakahirap ng bumawi from this part. Namatay na si Savero, natatlohan na itong si Brusco, and even Super Prince hindi na makahanap ng tamang tempo. Like, ang nakokopya niya dito is just the Valir, which is not gonna be enough in team fights. Oo, na sa ngayon, no, makikita din natin talaga na pang isang dosenang hero na pala ni Savero itong Beatrix sa loob ng ating season. At nakakatuwa yan, no, imaginein mo pare, kung itlog yan, isang train na ang hero ni Savero dito sa loob ng ating liga. And for reference, parang ang usual hero pool ng mga tao dito, 6 to 8 lang kapag active yung season. Medyo generous ka pa nga dun sa 8 eh, no? Parang
tama ka dun eh. Hindi na nga hero pool ang tawag, hero ocean na nga, pre. Sa sobrang lawak at sobrang lalim eh. Oh, pero challenge ngayon sa Onyx Philippines na makalamang gamit itong 12th hero ni Xavero. And I think with the upcoming Turtle, lamang ang TNC Pro Team ngayon, mauuna pa rin ang Onyx sa pagpwesto around this Turtle. Okay, hahawakan nila. Pagong ay available na. Alam nila na si Trimar ay manggagaling doon sa New Bush. Habang si Chakno ay magpapakita na rin. Dalawang miyembro mula sa TNC ang nabibisyonan dito ng Onyx. Pero hatakan lang to eh. Oo, hatakan lang ata, hindi pa ata nila i-commit. Hawak pa rin ni Trimar ang pagong na ito, pero binaburst na ata ni Xavero. Okay, tutuloy ba nila? Brusco naghahanap ng tatalunan. Pero Xavero nagwagi mula dun sa mga bomba. Habang si Chakno ang pinupuruhan ng mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Si Chakno ay namatay na rin. Pero next ata dito si Kirk. Si Rick Turner ginamit ni Lancy pero wala na ata silang aabutan. Nandun pa yung mga fireball. King Kong kaya atras. Kalahati halos yung mga buhay or halos paubos na mga buhay ng miyembro ng Onyx pero makakaligtas sila. Oh, TNC made a mistake. Pumunta sila sa zone ng Onyx, pumunta sila sa box ng Onyx. At yung front to back, kinaririnig nyo palagi na harap lang. Ginawa ng Onyx na punish nila yung mga members sa TNC at nasulit pa yung ultimate ni Xavero para tamaan nga naman yung Turtle at makakuha sila. Nung wala yung dalawang junglers ng dalawang teams natin dito, etong si Xavero yung nag-step up. Oh, look at this. Big invade mula dito sa TNC Pro Team. Maagang sama-sama. Makuha nila ang purple buff. Pero ang kapalit naman nata nito ay makakatores si Xavero sa taas. Pero King Kong makakatakas. Go! Wow! Hinahabol nila pero retribution ay gagamitin. Makakatakas din with the space escape. Wow! Habang nangyayari ito, nagbabasag na sa itaas. Dito si Xavero. Walang kamalay-malay ang TNC. Oh no! Just like that, one move na na-outplay sila ni King Kong, bought enough time para makapag-split push down si Xavero. At syempre, very commendable na galawan mo na dito kay Xavero. Recognizing na makapag-split siya dun sa may top lane. Ang overall macro dito ng Onyx ang nagsasalba sa kanila. All of a sudden, lamang na sila ng 800 gold. Oo nga. And if you think about it, no, parang hindi ata tayo makakita nung hinihilang nating shotgun mula dito sa Beatrix. Parang ang magiging choice niya dito, yung only wave clear na Beatrix na may konting attack speed, may konting damage. At kitang-kita natin yan sa ating Infinix in-game equipment. Lamang pa rin naman sa pera si Benny Cutie at mauuna ata sa power spike. Mukhang ganun na nga. This is going to be halberd into Malefic Gun mula kay Xavero. So raw damage ang pwede natin expect. Not attack speed, but here they go. Oh, may hinila. Ako nahagis Ayun ka ang agad combo. kasabay ng mga bomba. At hindi na makapagsabog dito si Chuck. Habang sa likuran, nagamit yung shadow kill. Nakabawi din naman ng isa 1-for-1 na magiging palitan na parehas slower yun. Oo. And yung mga ganong klaseng palitan, sino nga ba ang nakakalamang? Sa ngayon yung I would say Onyx actually kasi wala ka na makukuha kay Brusco eh. 4 deaths na to eh. Whereas for Chakno, you're forcing Revitalize. At nauna kasi sila sa kill so mas mauuna din itong si Chakno nga lang papunta dito sa may Lord. We'll see. Speaking of the Lord, hawakan na ito ng side ng TNC Pro Team. Meanwhile for Onyx Philippines, hayaan lamang nilang mag-reset ang objective na ito. Di pa naman ganun kalaki ang gold lead na hawak ng Onyx Philippines against TNC. This is still anybody's ball game. Ang tanong na lamang ay kung sino nga bang makakasecure ng objective na ito. Okay, alam nila 12k yung buhay ng Lord na ito. Si King Kong ay nag-aabang lang ng tamang tempo. Kukunin yung Glory's Pathway. Maglalatagan ng mga Glory's Pathway. Kaya lang, si Lancy ang nagwagi. Atras ata si Chuck. Siya magiging sakripisyo. Ganun din naman itong si Brusco 1-4 magiging palitan. Cashin! Pwede maging Summer Force. Makakatakas Grabe, pa si Xavero. Baby. Hindi. Kasi napakabilis yung mga ratrap ng bala ni Xavero at nakakuha siya ng kill. At kahit ba nakalamang sa Lord ang side ng TNC, Onyx Philippines pa rin ang naig sa laban na iyon. Great usage of the box. Yung front to back na strat dito ng Onyx napakatindi. But most importantly, Xavero. Ang isipin mo dito, ang talagang makakapag-freely na makapag-dash in, dash out, makakuha ng outplays would be something along the lines of the Harith. Pero yung Beatrix, yung parang pinakitaan tayo ng galawan. At syempre, big shoutout sa nagbabalik na sniper natin. Oo. Ayan na yun eh. Iba ka rin talaga. Iba talaga si... Kung meron tayong Filipino, ang sniper, ang ating cameraman, and of course, si Kuya Jay. Ayan. Bigyan natin ng ibang pangalan, si Kuya Jay. Si Kuya Jay. Si Kuya Jay ay nagbabalik na. At alam nyo, makikita nyo naman eh, kapag nandyan si Kuya Iba Jay. talaga yung presence si Kuya Jay. Iba ang presence si Kuya Jay.
Jay. Alam mo, may mga paligsahan pa nga. Sino ang mas malupit mag-snipe? MPL Indonesia ba o MPL PH? Kaso meron tayo, Kuya Jay. May Kuya Jay Nagbabalik dito na eh. eh. Nagbabalik eh. Kumbaga parang nakita ng prod yung feedback, sabi niya nun, ako kailangan na natin. May hinahanap si pa mga tao. May Hinawag hinahanap pa mga tao. Nakompleto na ang Avengers. Mga Avengers, mga Dragon Ball. Mga Dragon Ball. Ang mga Infinity Stones ay nanikom na. Oo. Bago tayo mag-playoffs, na-secure na rin natin ang ating transfer. At yun na nga, babalik niyo po tayo sa Land of Dawn. Shoutout nga pala sa ating sold-out Victoria Sports Tower ngayon, MPL Arena. Babalik tayo dito. We are 10 minutes inside this game kung saan nakuha na rin ang TNC and Lord after a losing team fight. At dedepensa ang side ng Onyx Philippines. 10 minutes 28 seconds. Meron na agad 3 items dito. Itong si King Kong. At kitang-kita din naman kung gano'n ka lang mga Onyx. 7.22k quietly out there. Isa sa mga dahilan kung bakit mas advertise talaga gumamit ng mga S-tier heroes. Hindi katulad ng Hayabusa na parang sa napakalalim ba kukunin. Pang A+ pa nga lang yan ngayon eh. Oo, actually ba? Parang nasa B pa nga ata. Sa visa ngayon, nakita natin kung gaano kadali ang meta ng, napakadali ng laro kapag hawak mo yung mga S-tier meta heroes. Okay, ibang klase din kasi talaga yung clear speed ng Harley ngayon. Pero pumapalag naman as of now, TNC Pro Team, hindi pa naman ganun ka-ahead. Actually, no, 2 levels na pala. Ang laki na. Medyo malaki na rin ang agwat. At lalaban ata dito sa side ng Onyx Philippines. Wala. Ako lang ba parang medyo erratic yung yung pattern ng pares sa teams ngayon. Hindi natin alam kung kailan talaga sila kakagat o hindi. Yeah, nag-a-adjust din kasi yung TNC sa ginagawa ng Onyx kanina. And there was a time na Onyx naman yung nag-a-adjust. At siguro yung pinaka-erratic dito is the way that Brusco is playing. Parang halos sacrificial na eh. Siguro nag-a-adjust na rin siya kasi parang ito na yung kinahinatan niya eh. Yung first 2 minutes, 2 Early deaths agad 2 siya eh. deaths. Oh, early 2 deaths. So, no choice. Oracle tsaka Kiras pa lang yung kanyang maging item. No fleeting time whatsoever. Wala siyang karapatan mag-fleeting. And now, ayun na, 3-item power spike for the Beatrix as well. Ay, ang sakit ah! Oh, china-challenge siya ata ditong Onyx. May idea ata sila. Nailabag yung Glorious Pathway. May aabutan ba? Super Prince na-force na rin yung kanyang flicker. May mga Quad Shadow na ginamit. Actually, go signal nga ito para sa Onyx dahil nasa gilid din si Kirk. May kita niya si Shaq. Atras muna at nagpo-follow lang pala siya dun sa may top kanina. Kalma muna. Tinataga lang pala muna. Mga members dito ng Onyx. Oy, tayo lang! Kaya lang nabigyan Okay. din. Kasabay pa nga ng Bennett's Rage. Ladies and gentlemen, pagsak si Saida. Yun yung hinihingi natin sa draft kanina, yung instant kill factor. Wow. Yung nasa langit pa lang, yatachiwap na. Brusco, oh my goodness. How is he able to find those kinds of opening? Pasado ang movement si Zaida. Oo, ibang klase. Kaya yun ah. Oh, Hayabusa. Alam mo, feeling ko yung factor ng ana ito na sinasabi mo kanina. Aray ko mo! Napakahapte na gamit yung Deadly Magic pero mabubuhay naman dyan si Trimar. Pagkakataon na ata dito ng TNC kaya lang 4v5 ang magiging laban. Wala rin silang Rete Holder. May mga recalls na ginagawa. Si Kiko ang malay makakuha yung Lord. Ayun naman si Trimar at ang buo pa na ng TNC nagtatakbuhan na gamit yung Liberous Passion. Pero wala siyang aabutan. Kurt ngayon ang magiging next sa target nila. Aabutan ba nila tahabulin? Pumasok na rin! At Tsunami Slam! Nabitbit si Jack Mamba! Tumba rin sa kamay ng Onyx! At kinailangan na ngang umalis sa Onyx Philippines. Ang dami nilang nakuha doon. May Lord, may kill. At lumobo ang kanilang gold lead. At ganun na nga dahil sa sobrang tagal naman nangyari team fight after nila makuha yung Lord, magkakaroon pa ng chance sa itong Onyx na pagsabayin ang mga minion waves. So at least all of that outer turrets makukuha dito ngayon ng Onyx. Oo, teka lang. Tignan mo, umaamba-amba na si Brusco. Kumbaga, napili na ulit niya yung karapatan na gawin Oo. yun. At alam naman natin, sa pagkaka-interview ko sa Onyx, sabi nila, para lang dito sa Onyx, kailangan lang wag masyadong tumipi. Oo. Kung sakaling ahead na at Onyx Philippines, I think after winning those team fights, parang may fight sa atin na parang deserve eh. Oo, may kakayahan na talaga. Lalakas na loob. Oo. Kumbaga, sa third Ayun na. ng kanto, Ayun, no? kapal moves na. Naku, hindi lang sumakto yung Bennett's Rage, pero patay pa rin si Chuck. Ngayon naman ay babawi ata dito ang CNC. Inaantay nila ang pagkakataon. Successfully na patay naman nila yung Lord sa may top.
Pero nalagasan pa rin sila ng base turret eh. Hindi mo nga alam kung sinadya ba na mas malayo yung Bennett's Rage doon sa Nibiru's Passion kasi parang walang nag-respond eh. Oo. Ginamit yung Bennett's Rage para i-zone, tapos mukhang papasok ulit sila. Ayun na naman si Super Fresh, nilatag talaga yung Glorious Pathway. Kaya lang, mabuti na lang ay mabilis din yung clear wave mula sa Searing Turret. Dito kay Lancy, Ayan na naman. tuloy-tuloy lang ang pokes nila pero wala na. Ito na yung mahirap talaga pre para sa Beatrix. Yung pumipiso. Snipe lang, pinipiso-piso. Oh my Inaanay na yung mga tore. Oh, this is a problem na para sa TNC. Kasi kung kanina, doon sa nauna sila, pwede pa nilang ibuli doon sa Vero. Sa ngayon, there is no threat at all para kay sa Vero. Ang pinaka-stun lang nila is Chang'e. Siguro si Zaida, pero dahil merong flicker itong si Savero and the Rose Gold Meteor as well, hindi siya literal na one hit ng isang Hayabusa. So, pwede kang pumiglas eh. Habang gumagalaw ka, mag-flicker ka kahit mid-animation ng Shadow Kill. Oo. So, you don't actually need the Wind of Nature all the time. Oo. So, what I'm saying is, walang hero sa TNC na kaya mag-pressure dito kay Savero ngayon. Tsaka yung lifesteal din kasi ng Bennett, mataas eh. Mas lalo na kung maraming AOE na natatamaan. And for Onyx Philippines, sapat naman na yung lifesteal na yan. Rose Gold Meteor lamang kanyang hawak na sustain. But the additional shields na nakukuha niya, I would say, more than enough to survive the current damage output na nanggagaling dito sa TNC. Now, 15 seconds bago lumabas ang actually, ang pangalawang Lord. No, third Lord na pala natin to. No, third Lord of the game. Onyx Philippines ngayon ang may hawak ng 89-90% ng ating mapa. What's the remaining win condition kung ikaw ay TNC? Maybe magkaroon ng enough item si Zaida na mawaka-one hit na siya sa likuran. Find Savero. And another one is si Benny Cutie kapag na-punish na yung umaharap, which is yung Hilda. At kung sakaling mapapunish nila din si Brusco. Alam mo, sa totoo lang, si Trimar, gaganyan-ganyan yan. Pero pag nag-desisyon ng Onyx na bigyan yan, may kakayahan sila, may lisensya sila na mabilisang kayang patayin itong si Trimar. Alam nila na si Lancy ay nagtatago doon sa Pixel. Mamatsyag lang ang Onyx Philippines dito at inaantay ang tamang pagkakataon. Okay pa naman, Glorious Pathway na ibato na rin dito ng Super Friends pero mukhang hindi pa nila lalabanan pa. May Purify naman dito si Trimar at hindi niya kailangan masyadong isipin yung posibleng pasukin siya ng Tsunami Slam. That's going to be the purple secured. Nako, si Trimar talaga bibigyan. Ayan na, nag-desisyon na sila dito. Pero maraming na-commit ang Onyx PH. Lalaban ba sila? May kompleto ang spells dito ng Onyx. Hindi pa rin talaga ginamit ng Purify. Ayaw pa. Sasayawin pa rin ito ng Onyx pero may chance na silang i-burst ito. Low HP, nako ha? Naku, nag-penetration sa may gilid. Talagang sinigurado lang ni Savero walang taong manlilikod sa kanila. Si Kirk sinasalo lang yung damage. Pagkakataon natin ni Kiko na pumasok. Bibigyan si Chuck pero nagbabox na dito ang TNC at wala namang mamamatay sa kanila. Sobrang tagal nung nanggaling Lord Dance na yun para sa Onyx. Lumalim na yung mga minion wave nila at hindi siya naman siya TNC. That's why binurst nila yung Lord na eventually kasi nakita nilang dumedepende si Benny tapos namatahan pa ni Kirk kung nasan yung Hayabusa. Oo, tapos parang sinigurado pa ni Savero with Bennett's Rage yung bush dun sa taas. Onyx Philippines, clean execution so far at mukhang kailangan na nilang mag-push muli doon sa Lord Wave in the mid lane. Meron pa silang wave doon sa taas na niluluto at yung bot ay pwede pang humabol maya-maya lamang. Onyx Philippines, mataas ang kanilang chance na tapusin ang larong ito. Ayun na, let's see. Papasok na rin si King Kong. Maghahawak-hawak kamay na ang Super Fam. Onyx Philippines, Bubelo lamang. May mga wave naman sila sa top, mid, and bottom. Na paging Glorious Pathway, Trimar. Sinasalo lang yung damage mula dito sa Onyx PH. Papasok sila ng Torre dun sa may top lane. Sa may bottom lane. Na paging Glorious Pathway. At Bennett's Rage, napaka-updi talaga. Si Chuck ay mabubuhay pa rin with that revitalize. Kaya lang napapagyan niyang immortality. King Kong. Tinabayaan sila sinahabulin. Pero sa Savero nakakuha na naman. May nabuhat at si Zaida iyon. May wave pa sila nakasama. Kaya nakaka-free dito si Benny Cutie. Si Savero ay kailangan na tumakbo. At yung Searing Turret para dito kay Lancy. At namatay na rin si Chuck. Pagkakataon na ng Onyx Philippines sa tapusin ang Game 1. And with that, Game 1 mapupunta sa side ng Onyx Philippines. Magandang simula.